Demon Emperor Chapter 490. Ang nakaraan sinabi ni Chupa wala siyang pakialam sa hukbo ni Dugo. Dahil hindi na sila magkikitang muli, mag-focus na lang daw sila sa paglipat ng mga epektos sa Wingaza City. Nagpapatuloy. Tinanong naman ni Yunhai si Chupa kung ano ang ibig niyang sabihin. Kuya Chupa, ano ang pinagsasabi mo dyan? Si Dugusa ay magaling talaga sa digmaan. At siya rin ang nag-iisang tigre dito sa buong Luzon. Ipapaligpit na siya pag natapos niya ng trabaho niya. Matagal na itong ginagawa mula pa nung unang panahon. Ngayon, sinimula na ng emperador ang kanyang mga balak. Nagsimula na siyang gumalaw. Samantala, sa bulwagan ng imperyo, may malaking kaguluhan na nangyayari. Kasalukuyang nagbabasa ang mahal na emperador sa kanyang iPhone Pro Max 15 fully paid. Si Chupa at saka si Gu Santos, mag-ama pala sila. At ang bata ay kumpleto ng kumampis sa kanya. Kailan pa to nagsimula mangyari? Oh Chupa, napakagaling mo talagang maglaro ng tagu-taguan. Hindi ko to naisip na ganito pala ang mangyayari. Mahal na Emperador, may ibabalita po ako sa inyo. Kamahalan, tumakas na po kayo. Ang hukbo ng mga rebelde. Pinipilit nilang pumasok sa palasyo. At ang mga kawal natin, nasa kalagitnaan na sila ng pagkatalo. Kamahalan, ang kaligtasan mo ang pinaka-importante sa lahat. Pag-iusap po, isipin niyo ang kaligtasan niyo. At lisanin niyo na po ang Kapitolyo. Kalokohan, walang katotohanan yan. Ako ang tagapamahala ng bansang ito. Hindi ko maaaring iwan ang buong imperyo. Nahanap mo na ba kung nasaan si Chugi Champeng ngayon? Kamahalan, hindi pa po. Kinakabahan na ang mahal na emperador dahil makapal na ang balbas nito. Ang punong ministrong si Sugi, hindi siya humihinto. Dahil lahat ng mga banal na dragon ko ay malayo sila ngayon sa akin. Natatakot pa rin siya, baka ipatokhang siya. Bigla siyang nagtago mula nang magsimula ang pag-aalsa. Ano ang magagawa at makakamit ng isang duwag? Ang high blood na matandang lalaking yun. Magpapakita lamang siya pagkatapos ng rebellion. Minamarites ngayon ng emperador si Sugi. At may biglang dumating na sumisigaw. Amang emperador! Ang dalawang prinsipe pala ang dumating na sumisigaw. Amang emperador, ang mga gwardya ng siyudad ay patay na. At ang 6 na gradong ari, pumalya. May mga gagong sumira nito. Ang mga hukbong nasa labas, lumulusob na sila sa Kapitolyo. Pakiusap, amang emperador, lumikas na kayo habang may oras pa. Nakikiusap na ang mahal na prinsipe sa emperador, pero si tabang prinsipe hingal na. Ang matandang high blood na to, mayroon pala siyang mga nakatagong alagad sa loob ng palasyo. Naghintay talaga siya ng tamang pagkakataon para umatake. Ako ang makatarungang emperador, ang langit mismo ang nagbigay sa akin ng biyaya. Tingnan natin kung anong gagawin ng pinakamatalino sa buong Luzon. Amang emperador, anong gagawin niyo? Ang matapat kong punong ministro, gusto kong makita kung paano niya ako sipain sa trono ko. Ano kaya ang gagawin ng matandang emperador at lalabas itong mag-isa? Mayroong kaya siyang ipapakitang pambihirang lakas? O di kaya may tinatagong kapangyarihan para labanan ng mga rebelde? Ayan na, lumulusob na ang mga rebelde at mag-isa lang ang emperador. Makakaya niya kaya silang labanan na mag-isa? Para sa kalayaan! Tinatawanan lang pala sila ng mahal na emperador. Akala ko pa naman makikipagbakbakan na siya.
Ilang dekada na ba ang lumipas? Ang matandang hukluban, nakagawa na rin ng isang malakas na hukbo. Hindi nalalayo sa hukbo ni Dugo. Punong Ministro, Sugi, ipinakita mo talaga sa akin na malaki talaga ang konsiderasyon mo ngayong araw. Ha 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 ha. Kamahalan, nararapat talaga sa iyo ang titulo mo. At sa wakas, nagpakita na rin ang punong ministrong si Zugi. Siya pala ang pinuno ng nagrebelde ngayon. Siya ang ikalawang nagrebelde pagkatapos ng ikalawang prinsipe na bobo. Ipinapakita mo pa rin na wala kang takot kahit sa harap pa ito ng 1,000,000 na mandirigma. Isa ka talagang tunay na lalaking matapang. Amoy bayag. Nanlilisik na ang mga mata ng rebelde, parang gusto na nilang katayin ang emperador. At ang mahal na prinsipe, gulat na gulat sa nakita niya, pero magkasabwat pala sila. High blood, Sugi! Ikaw, napakasama mo! Paano mo nagawang magrebelde? Anak, relax ka lang. Ako dapat ang i-intro. Inuunahan mo pa ako ng linya. Biglang nagulat ang mahal na prinsipe dahil pinagsabihan siya ng mahal na emperador. Nakakahiya ito sa madlang subscriber dahil hindi na siya bata para pagsabihan sa harap ng maraming tao. Sinimulan na ng mahal na emperador ang kanyang intro. Si Zugi naging isang punong ministro sa loob ng ilang dekada. Bilang pag-alala sa malaking sakripisyo at serbisyo sa buong Luzon, isa siyang mahalagang opisyales sa buong Luzon. Ang isang kagalang-galang na senyor na kagaya niya ay hindi natin pwedeng pagbintangan ng basta-basta na nagrebelde. Kamahalang emperador, matagal na tayong magkasama sa trabaho. Abot na ito ng 1 siglo, pero wala ka pa ring pinagbago. Kulot pa rin ang mukha mo. Napaka-ipokrito mo, plastic. Ngayon, hawak ko na sa kamay ko ang kapangyarihan. Ito na ang katapusan mo. Pwede ka bang magpakatotoo sa akin kahit 1 beses lang? Bakit ka nagtatanong ng ganyan? Punong Ministrong Sugi. Palagi akong natutuwa sa mga ginagawa mo sa pagtatrabaho mo sa buong taon sa Korte Suprema. Masasabi ko yan, natutuwa sa puso ko. Kung hindi sa'yo, Punong Ministrong Sugi, hindi magiging matagumpay ang imperyo ng buong Luzon ngayon. At lagi kong ina-advance ang 13-month pay mo sa akin. Tuwang-tuwa naman ang buto ni Zugi sa narinig niya. Ha 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 ha. Ha ha ha. Oh, isa ka talagang napakalaki at matalinong tagapamahala. Kahit gumawa pa ako ng isang kasuklam-suklam na kasalanan na pagre-rebelde. Isa ka talagang makatarungang namamahala. Nakakahiya naman sa akin. Hindi ba dapat hinahatulan na ako ng kamatayan? Paano na lang ang traidor na si ako? Binigo ko ang mahabagin at matalinong master na si ikaw. Nagtataka na ang mga ibang ministro dahil wala silang idea, hindi kaya ng IQ nila. Bigla silang sumali sa usapan kahit mahina ang kanilang coconut. Hehehehe, ang emperador ay bulag. Hindi niya nakikita na ang ulo niya ay malapit ng umikot. Hindi ako nagtataka kaya ang lahat ay gusto siyang labanan at maghasik ng lagim sa buong Luzon. Hindi siya nararapat bilang emperador, ang nag-iisang matalinong punong ministro. Siya dapat ang nararapat na mamuno bilang emperador. Naniniwala ba kayo lahat sa akin? Tama! Tama! Tama ka! Naghihiyawan na ang mga ministro dahil gusto nilang pababain ang emperador. Nakatitig lamang sa kanila ang emperador. Sinulyapan sila ni punong ministrong Zugi. Sa isang sulyap mo ay nabihag ako, para bang iba na ang ikot ng mundo. Ministro ng appointment, Sir Kao. Sinabi ko na sa'yo to bago pa. Masyado kang napaghahalataan. Pwede ba,
shut up ka na lang dyan. At nagkamali ka sa isang bagay. Pinagalitan ni Zugi ang kaniyang mga kasama dahil masyado silang maingay. Ang kamahalan ay hindi tanga. Isa siyang matalinong tao. Yun ang pagkakaalam ko. Buong buhay akong nakikipaglaban sa kanya. Kung isa siyang tanga, hindi magmumukha akong isang ulol. Masusing nakikinig sa kanila ang emperador sa mga marites. Pero punong ministro, sir, kung ganon, ang kamahalan ay totoong matalino. Oo, tama ka. Ang kamahalan ay matalino. O kaya, sabihin na nating mautak. Yan ang nag-iisang dahilan, kaya hindi ako makakain ng maayos sa mga nakalipas na taon dahil yan sa kamahalan. Hindi niya ako binibigyan ng pagkakataon na makapag-leave. Kailan ang hindi matapos-tapos na listahan ng mga kasalanan na nagawa ko, babagsak sa ulo ko. Kailan niya ako tatapusin? Simula bukas, makakatulog na ako ng mahimbing. Malaki pala ang hinanakit ni Zugi sa emperador. Oh, kung ganun, kailangan ko palang humingi ng kapatawaran sa punong ministro. Ako siguro ang naging sanhi, kaya palaging masakit ang ulo mo. Ho, 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 ho. Ho, 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 ho. Kamahalan, naghihintay ka ba na may tutulong sa'yo? Ha 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 ha. Ha ha ha. Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa. Masasaktan ka lang. Nabigla ang emperador dahil sa sinabi sa kanya ni Zugi. Nagbabay time pala siya. Ang 50,000 na malakas na gwardiya ng imperyo na sekreto mo, nagkataon lang na mayroon akong mga kaibigan na taga Mindanao para bantayan sila. Ang hukbong inaasahan mo na darating, ubos na siguro sila ngayon. Anong sabi mo? At dito nagtatapos ang chapter 490. Maraming salamat sa panunood, mag-subscribe para sa hinaharap.